dear beloved, Boss Mike Cervera. Perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa kopya ng application of a warrant na sa website ng ICC. Redacted ito o may takip ang mga pangalan. Nako, ayan na, shampoo. O, yung iba po, may takip ang pangalan daw. Ha? Nako po, detalye ng application. O, sige, tuloy. Ng warrant. O. Ilang personalidad naman ang binanggit din sa dokumento, kabilang si Vice President Sara Duterte. Patay, mga kababayan, kabilang po si Sara Duterte, mga kababayan, dito sa kaso na ito. O, tuloy. Pumalit sa kanyang ama bilang mayor ng Davao City noon. Nakatutok si Ian. Ayan, mga kababayan, kasama po si Sara Duterte. Nako, ewan ko na. So next na si Sara Duterte. Nabanggit na Cruz. Yan. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may 9 na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa larin. O kapwa sa larin, mga kababayan. Nako, Diyos ko po. Kapwa sa larin, kasama po si Sara Duterte. Nako. Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng siyam. Kita nyo, mga kababayan, yung siyam, mga kababayan, tinago muna yung pangalan. Pero ang nakalantad na pangalan daw ay kay si Sara at saka sino? Si Bato, kung inyo matatandaan. Nako po. Ito na, delikado na itong mga ito. Kaya nga alam nyo, mga kababayan, ito nagpapakiramdaman lang Kung anong mangyayari dito sa sa pagkakakulong ni Digong, kung may magagawa ba itong kampo, kung mag-uubos ba sila ng pera, kakarali sa EDSA, kung saan-saan sulok na Maynila, o saan mampanig ng Pilipinas, mga kababayan. So ngayon, tingin ko lang opinion ko lang to, nagpapakiramdaman ito pinapakiramdaman ng administrasyon kung anong gagawin nila. At ito na mga kampo naman ni Digong, mga kababayan, bulag na ho ito sa mga kinikilos ng administrasyon. Ay totoo po yan ba? Hindi na nila alam kung ano pa yung mga pinaplano at paplanuhin kasi si Pangulong Bongbong Marcos, alam nyo naman, hindi nagsasalita. Kaya napakahirap basahin. Tandaan nyo po, mga kababayan, ang taong madaldal, ang taong salita ng salita, napakadali pong basahin kung ano plano niyan. Hindi tulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho nagsasalita. Hindi ho nagngangal-ngal. Hindi ho tulad ng mga Duterte. Daldal ng daldal. Kita nyo na lang si Sara. Ayun, binutata siya ni Attorney Conti. Di ba? So palpal alam basang-basa na yung gagawin ng mga Duterte. Kaya alam nyo, eto naman dito ako bumibilib kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit kanyo, mga kababayan? Tahimik magtrabaho tuloy. Bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayong senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si de la Rosa ay kita nyo pinangalanan na ho si de la Rosa nakasama talaga dyan. At pinangalanan na rin si Sara. Kaya mga kababayan, magpustahan na lang tayo. Sino kaya isusunod nila? Kayo mga kababayan, sino ho isusunod ng ICC? Si Sara o si Bato? Maganda ito. Doon na lang tayo, mga DDS. Pustahan. Sino kaya isusunod? Si Bato o si Sara? Sa tingin nyo, mga kababayan, sino isusunod dyan? Sino isusunod? Sa makakasagot, pipili na lang ako. Sa mga tamang sagot, pipili ako. Halimbawa, kung may tamang sagot dyan na 10, next month, mga kababayan, next month. Hindi, May. Bibigyan ko ng premyo. Mga kababayan, bigyan natin ng premyo yung mananalo.
Sabay daw eh. Bato, bato, bato. Tingin ko, alam nyo mga kababayan, eto hindi si Bato. Ako hindi si Bato. Oo, hindi si Bato ang isusunod eh. Inuna nila yung pinakamataas, mga kababayan. Susunod yung mas mataas. Alam nga naman na mas mataas si Bato kay Sara. Hindi ba mas mataas si Sara kay Bato? Vice President siya eh. Si Bato senador lang, mga kababayan. Ako pakiramdam ko, si Sara talaga isusunod dito. Oo, si Sara po ang isusunod. Tuloy. Tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tokang na unang ipinatupad noon sa Davao. Correct. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw Si Danao, mga kababayan, ito yung umiiyak ho. Yung thank you Tatay Digong, yung ganon, yung nagbabiral na thank you Tatay Digong, gumaganon. Kasama, sabit po si Danao, mga kababayan. Kawawang mga pulis nadamay sa kalokohan ni Digong. Ano po? Kaya sumunod po itong mga ito kay Digong na dapat hindi naman Ayan tuloy nangyari, mga kababayan, no? Kawawa naman sila, no? Siyempre, sumunod lang sila sa mga utos ni Digong. Naniwala sila na mapoprotektaan sila, mga kababayan. Pero ano nangyari? Ito, problema na malupit ito, mga kababayan. Problema na malupit. Tuloy. pinalit ni Duterte kay De La Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ng kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang vice mayor ang kanyang ama. Patay. Kita nyo? Binanggit na yung mga pangalan. Yung iba, hindi ho. Yung Siyam. May Siyam pa ho, mga kababayan, na natatakpan ho ng tinakpan yung pangalan. Ibig sabihin, confidential fund tuloy. Confidential pa, mga kababayan. Itong Siyam, kung sino man yung Siyam na yan. Ewan ko lang kung kasama dyan si Bongo. Ano po? O kasama si Cayetano. No, mga kababayan. Magkakaalaman yan. Eto lang mga kababayan. Si Digong nga, mga kababayan, dinakip yan pa kayang mga yan. Sino ba yung mga yan kumpara kay Digong? Di po ba, mga kababayan? Sino yung mga yan kumpara kay Digong? Isipin nyo maigi yan. Ngayon, meron ba silang nagawa? Wala. Kahit na ano pang mga protesta nila, kahit pa yung mga tinaya nila pati yung mga gerger nila, mga kababayan, wala pa rin nangyari. Pati remittance ng pamilya nila, mga kababayan, wala pa rin nangyari. Sa tingin nyo? Tuloy. Sa application for warrant, tinukoy ang mga uri ng ebidensyang ginamit. Yan. Kabilang dyan ang witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte. Yan, yung mga laging sinasabi niya na pag-amin niya, umaamin po kasi ito si Duterte. Ano po? Panay ang amin, mga kababayan, kaya parang lalong napahamak itong si Digong sa bunganga rin Yan ang problema, mga kababayan. Kapag ka po sobrang ingay ng mga tao, tulad ni Digong, mga kababayan, tuloy, ang ingay-ingay, ayan, ang napala mo. Hindi napipigilan ng bunganga, mga kababayan. Kanyang mga kautusan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Tinukoy din ang mga pag-amin ni Duterte na may pinatay siyang 1,700 na tao noong mayor siya ng Davao. Patay. Kita nyo, yung kayabangan, mga kababayan, minsan nakakasama no? Yung bang sobrang yabang, nakakasama talaga. Yun, niyabang ni Digong Di po ba? Ngayon, paano na ito, mga kababayan? Samantalang nagyabang si Digong. Wala na, mga kababayan. Finish na. Finish na silang lahat dito. Nasangkot siya sa Davao Death Squad at pinondohan ng extrajudicial killings nung mayor pa siya ng lungsod. Pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay extrajudicial killings. Kita nyo, mga kababayan, yung mga sinabi niyang yan, gagamitin ho ng prosecutor.
prosecution, Nino, ni Digong, yung mga abogado, ng mga biktima, yan. 'Di ba mga kababayan? Nako, delikado na. Delikado na, wala na ito. Ang kasalanan ko lang, Yan. yung mga extrajudicial killing. Yan, yung pag-amin na yan mga kababayan ay magagamit sa kanya. Tuloy. Pinalikan din ang mga sinabi ni Duterte noong kanyang inaugurasyon na bantang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. 6,000 ang sinasabi ng abogado ng mga biktima Na? ang kasong hawak nila. Pero Dami mga kababayan, 6,000. Pero 43 na kaso lang ipepresenta sa ICC. Nako, 40 lang, mahigit ang ipipresenta nila eh. Sabi nga 'di ba nung nakaraan, isang kaso lang na pagpatay, okay na. Aandar na ho yung kaso, mga kababayan eh. Di ba? Aandar na ho yung kaso. 19 cases ng mayor ito at 24 cases ng presidente na siya. Wow. Pinili raw nila yung emblematic cases o yung mga symbolic para ipakita ang war on drugs. It's all Ayan, mga kababayan. Ibig sabihin, namili na lang sila. Pero tingin ko rito, pinili na nila yung sureball na kaso talaga eh. Yung bang mga mahihina, yung kulang ng dokumento, kulang ng ebidensya, ihinuli na nila. Ang inuna lang mga kababayan, yung matitibay talaga yung ebidensya mga kababayan. Kaya itong si Digong, itong sinasabi ni Roque na walang ebidensya, walang ganitong pinapakita, mga kababayan, tingin ko ito na pag-aralan na ho ng husto bago ito ay silbihan ng warrant of arrest si Digong. Ano po? Sige, tuloy. Almost impossible to present all of the 6,000 deaths that were admitted during police operations. And it's also almost impossible to present all the 15,000 to 30,000 deaths according to CSOs. That's why the prosecutor... Mahirap nga naman. Mahirap naman ipresenta mo lahat yun doon. Saan? Sa ICC, magastos, mga kababayan. So, tingin ko talaga tama yung hinala natin na pinili lang mga kababayan. 'Di ba? Na wala na DDS para sige. Pasok. Based on his prosecutorial discretion, chose these emblematic events or murders. Para sa GMA, Mga kababayan. So eto, mga kababayan, ulitin ko lang, pinili na nila yung malalakas na kaso para ho yun yung ipresenta at ipakita kay Digong. Tapos na ho ito. Done deal na ho. Sabi nga nila, di ba? Done deal na, sabi nga ni DOJ Secretary Boying Remulla done deal na yan. Wala na. Si Digong ho, mga kababayan. Putulan ng itlog, mga kababayan. Talagang ito, mahahatulan po ito na hindi papabor kay Digong. Papaboran po yung mga biktima rito. Siyempre mga kababayan, naalam naman natin na yung mga ari-arian ni Digong ipipres naman para naman ipambabayad ho sa mga biktima. Di po ba? Nako, ano kaya mangyayari dito? Ano naman to? Pasok. Ano ba yung pagkarinig ko kanina? Ito po mga kababayan, para sa mga DDS na yung sinasabi nyo na kinidnap si Digong, pakinggan nyo to. Pakinggan nyo. Sa mga nagsasabing kinidnap si Digong, di pa rin kayo natigil eh. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Na? Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated? Yes, sir. Provided funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay ng pera eh. Sir, mas mabuti yan siya, makapasyal ako. Wala man talaga silang makuha sa akin. Thank you, Mr. President. Kita nyo? Magbo-volunteer pala si Digong eh. Sabi niya, buti yan para makapasyal ako. Ayan, nandoon na ngayon. Dapat matuwa kayo. Kasi kung ano yung kahilingan ni Digong, yung nangyari. Sabi pa ni Akop, Mr. President, baka magkatotoo yan ha. Sabi niya, ay okay yun. Para Para makapasyal daw siya. Di ba? Para makapasyal daw siya. At saka si Sarah, at saka si Robin, at saka si Roque,
tsaka si Hanilet, tsaka si Kitty, ayun, namamasyal sila ron. Saan? Sa kulungan ni Digong. Kita niyo mga kababayan? Oh, kung ano yung ni-request ni Digong nagkatotoo. Maging si Akop, mga kababayan Mr. President, baka magkatotoo yan. Nagkatotoo ngayon, mga kababayan. Pakinggan ninyo. Play. Totoo rin po ba yung pagkarinig ko kanina, Na? Mr. President, that you would volunteer to go to the ICC and have yourself be investigated? Yes. Kita nyo? Oo daw. Totoo po ba na ipipresenta nyo yung sarili nyo doon at papayag kayo na maimbestigahan? Sabi ni Digong, yes. Ayan yes, sabi. And have yourself be investigated, Yes, sir. provided the funds will be... Yes, sir. Baka magkatotoo po yun, Mr. President. May magbibigay ng pera eh. Sir, Oo. mas mabuti yan, sir, makapasyal ako. Oh. Wala man talaga silang makuha sa akin. Thank you, Mr. President. Yan mga kababayan Yung sinasabi ni Digong nagkatotoo na dapat maging masaya kayo. Bakit kayo nag-iiyakan? Yun naman pala yung gusto ni Digong. Siya mismo, sa bunganga niya mismo galing. Di ba? Di ba, Ate Banji? Yan yung mga kababayan. Nangyari na. Dapat nga matuwa kayo dahil yung gusto ni Digong na makapasyal sa Europe, mga kababayan, sa kahuli-hulian ng buhay niya, nangyari, mga kababayan, yung huling-huling kahilingan ni Digong sa buhay niya, abay, nangyari, saan ka pa? Congrats, Digong. Your wish was granted, sabi nga ni BMB, Joby. Di ba? Nag-grant yung kahilingan niya. Bakit ang tanong, itong mga taga-suporta ni Digong, nagngangal-ngal lahat. Nag-iiyakan. Pati yung Gerger, mga kababayan, dinadamay pa nila. Di po ba? Parang parang kakaiba, mga kababayan Balikan natin, mga kababayan, Gerger na yan. Saan ba yung Gerger, boss? Ibang klase kasing Gerger yan. Ewan ko sa kanila. Gerger ang pinag-uusapan nila din Di ba ba? Pasok. Yan. For 1 week now, mahigit. Ayan. Because of what happened to Tatay Digong and in solidarity of Tatay Digong. Nan. Dahil nandun nga siya nakadetain. At wala siyang sex. Ako din, hindi kami nag-sex ni Rodrigo. Pinoproblema pa talaga ng babae na yun yung sex ni Rodrigo Duterte, Ginoo ko, Lord. So talagang nahihirapan na ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko yung complete solidarity with Tatay Digong, no? Nakikiramay kami sa kanyang pinagdadaanan na wala siyang Georgia. So, kami din ni Katribo, hindi kami nag-Georgia. Ginoo ko, So, Lord. masakit yun para sa akin personally. Na hirap ako. Pinagdadaanan ko talaga yan. Parusa yan sa Yes sa ko. ako, sa lahat, sa libog ko, hindi ako masyadong panatag, hindi ako makatulog na maayos. Panulay. So, wala akong kantot. So, medyo talagang, dahil mahirap Mahirap namin kami mag-concentrate ni Katrina na mag-Georgia. Kasi, hirap na kami dahil nga syempre di ba naisip namin paghihirap ni tatay. Okay. So, Grabe. hindi pa naman ako natutuyot. Kaya lang nahihirapan talaga kami na makapagbuelo na maglandian or magkamanyakan. So, it is a personal struggle for me. Ay, abaw. Naintindihan nyo and I hope Bala kayo dyan. Nabuntong hininga na siya. Kita nyo, mga kababayan, yan ang epekto, mga kababayan, ng pagsuporta nila kay Digong. Nalalamon na yung mga utak nila, nahanginan na Kita nyo, pati Gerger, pati ayokong banggitin, nalalaswan ako mga kababayan. Pero eto yung mga DDS, yung mga panatiko ni Digong, kung ano-ano na nangyayari sa kanila. Di po ba? Abay, nakakaawa na po yan. Hindi na basta-basta yung pinagdadaanan nila. Di po ba? Sa mga mga kababayan, hindi nakapanood ng buo
etong sinasabi ni ate, replay nyo na lang. Ano po? So mga kababayan, opo, maraming salamat sa inyo. At sa mga bago tayo, mga kababayan, magpaalam, huwag niyong kalimutan ang mag-like, mag-share, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mga kababayan, nako po, mag-25,000 na tayo kahit na hindi tayo madalas makapag-live. Ano po? Oo, pag-uwi natin ng Manila, mga kababayan, doon na lang ho tayo babawi. Ano po? So, muli, mga kababayan, ulitin ko lang, maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa inyong suporta, at maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share ng ating ginawang live stream. Paabot nyo po sa mga DDS itong live stream natin para maintindihan nila maigi kung saan tayo nanggagaling at kung saan naman sila nanggagaling, na sana mapakinggan nila yung kanilang kasamang DDS. Ano po? Para nang sa ganun hindi nila pamarisan dahil nakakahiya po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.